Sa amin kasi waray. Sa inyo mga Mabisaya. Wag ko kayo mahihiya. Kapag tinatanong po ang waray, yan po ang minsan nakaka-offend, minsan pag tinatanong, sino pa ang mga Bisaya? Yung iba nahihiya, baka mamaya pagtawanan kami. Hindi ho. Wag ho kayong mahihiya kapag kayo po ay Bisaya. Bagkos maging proud ho kayo. Karamihan po na sumikat sa Pilipinas ay Bisaya. Karamihan. Diba? Hindi nyo po alam. Ang nanay ni Charito Solis, Bisaya. Ang tatay ni Nida Blanca, Bisaya. Karamihan ng kamag-anak ni Rico yung Bisaya. Lahat yun, patay na. Sino po ang mga Bisaya ngayon? Kayo mag-alala. Hindi, loko lang naman ho yun. Sa amin kasi malalakas ang mga boses, karo mo mga tigasin, malalakas, kala mo matatapang. Si Buano medyo may pagkalamalambing ng konti, no? Pag tinanong tugod saan, taga-asa manday ka? Kasi nga mo, di ba? Yun yung mga Bisaya. Ako na lang yung kapangitan ko eh. Tinatanong ko nga sa magulang ko, sabi ko, Nay, bakit nga ba nabasa dinami-dami na mukha, ito na ibigay mo sa akin? Karami na ako mag-anak ko, Baganda, Guwapo, Mitsura, Mistisuy, Mistisahin. Sabi ko, ba't parang ako lang na iba? Sabi ko, hindi kaya pumatol ka sa Diablo? Totoo yan, kaya minsan nagdadasal ako, sabi ko, Lord, bakit ganito maliit pa lang ako, tampulan na ako ng tukso. Lahat na lang ng panlalait, pangungutya, pang-alipusta, parang natanggap ko na. Sabi ko, Lord, ano bang pwede kong gawin? Sinasagot naman niya ako, sabi niya sa akin, who you? Sabi ko, sorry, wrong scent. Ewan ko ba? Okay lang naman sa akin. Di naman ako nagtatampo, bakit ganito yung mukha ko. Bagkos, sobrang proud ho ako dahil sa mga hindi po nakakaalam, ito po mukhang ito. Ito po ang naging puhunan ko. Dahil po namin, isa pong island yon. Pero hindi pa ako doon lumaki. May isa pa pong island sa amin. Oo. Yung island po na yon, dulong-dulo pa po ng lugar namin. Napakalayong island. Magmumotor ka, bangkang di motor. Doon ho talaga kami. Naka-isolate kami. Magkakamukha po kaming lahat. Mapalalaki, mapababae, ganito po ang mukha. Wala akong pumupunta sa aming may itsura dahil pinapatay. Aba, oo. Iniisip ko nga lang, actually nakaranas ako na may nag-aaway mag-asawa. Yung tinitira namin dati sa Muñoz. Sa first apartment, doon sila tumira. Kaya pala palipat ng palipat, lipat-lipat sila ng bahay dahil lagi nag-aaway. Pinapalipat ng mga kasera. Naku, doon na nga kayo lagi nag-aaway. Pero na-experience ko, hindi ako naniwala. Naghahabol ng saksak yung mag-asawa. Hinahabol ng patalim ng lalaki yung babae. Sabi ng lalaki, alam mo, papatayin kita. Ang taray, di ba? Papatay na siya pero kalang may kino-confirm. Sabi ng babae, sige, subukan mo. Natakot ako dahil naabutan yung babae, nasaksak sa tagiliran. Sabi ng babae, aray ko, masakit. Ang taray, no? Narinig ko yun. Kapag kumilos kayo na masama, babaraling ko kayo, babang, di ba? Walang mangyayari sa holdapan nila. Siguro uwi na lang sila. Pagdating sa sasakyan, sa getaway car, sabi ng driver, ano meron kayo nakuha? Sabi siguro ng mga holdapper, wala, nagtawanan lang sila. Pero ayan, sige. Mahaba-haba pa po ito. Actually, nakalimutan po namin sabihin na ang show ko po ay aabot po ng 8 hours. So, mag-ready na po kayo. Ang lamig nung lugar. No? Nakakatuwa, pero masakit sa buto-buto. Sabi ko nga doon sa dressing room, sabi ko, paano kaya ito? Baka pagpawisan ako sa kilikili. Paglabas ko, nanginginig ako, nung tinatawag ako. Ang lamig. Pero sige, aawit muna ako. Ito po, para makumpleto ang bayad ko kasi kailangan daw ako umawi.